Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay VeChain, kung saan ang sabi rito ay growing VeChain weakness at 0.020 warrants a drop to 0.016. Ayan, sabi rito ay patuloy daw po na nanghihina itong si VeChain at ang kanyang presyo na 0.020 ay nagbibigay raw po ito ng isang babala na posibleng magpatuloy ito sa kanyang pagbagsak hanggang sa presyong 0.016. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ang sabi rito ay with a 36% price drop in the VeChain, price is struggling to hold bullish dominance at 0.020. The altcoin could experience further downfall. Will the breakdown rally hit 0.016? Kaya ayan, itong si VeChain ay nakaranas po ng 36% na pagbagsak sa kanyang presyo. At ngayon ay nahihirapan po siya na i-hold or panatilihin yung kanyang bullish dominance sa presyong 0.020. Kaya ayan, ang itong si VeChain ay posible pong makaranas pa ng mas mababang pagbagsak sa presyo. Kaya ngayon ay yung tanong rito ay yung kanyang breakdown nga ba na ito, yung kanyang nararanasang pagbagsak na ito ay aabot kaya sa presyong 0.016. Yan, VeChain struggles at 0.020 as market crashes. Yan, kasabay po ng pagbagsak ng buong crypto market ay si VeChain ay naglalaro sa presyong 0.020. Yan, meron po tayong chart dito na ibinahagi. Ayan, kanila pong ibinahagi rito. Ayan na siyang nagpapaliwanag sa kalagayan ni VeChain sa ngayon. Yan, the downfall eliminates the chances of double bottom reversal from the 0.022. Kaya yan, yung patuloy na pagbagsak po or nararanasang pagbagsak ni VeChain ay ito po ay nagdulot ng kabiguan kung saan ay wala na po siyang tsansa na bumuo ng double bottom. Ayan, kasi yung pag nagkaroon po siya ng rejection dito sa price level na 0.022 ay considered po yan na double bottom at may chances po siya na dito po siya makaka-recover. Pero ngunit ang nangyari po rito ay tumagos po ang market price ni VeChain, kaya ayan, wala na pong chances na ito ay magkaroon ng double bottom reversal. The daily RSI line drops under the oversold boundary line and trends at 22%. Yan, yun. Kung check po natin yung kanyang RSI ay ayan, bumagsak na po yung kanyang line chart dito sa oversold territory. Yan, oversold na po siya. Kaya ayan, the increasing bearish influence results in a bearish crossover at the 50-day and 100-day EMA. Ayan, yung dalawang EMAs po natin, yung 50-day at saka 100-day na yung mga EMAs ay nag-form na po sila ng crossover. At nagsasabi po ito ng, or nagbibigay po ito ng signal, bearish signal. Ayan, o saan ay sang-ayon po ito or sumasang-ayon po ito na patuloy po sa pagbagsak ang market price ni VeChain. Will VeChain make a comeback? Ayan, ito po yung pinaka tanong dito na gusto nating malaman. Ayan, may pag-asa pa kaya na makaka-recover itong si VeChain? The next decisive trend in the VET price depends on the broader market movement. Kaya ayan ang sabi po rito, ang kasagutan po rito sa tanong na ito ay yung sunod po na magiging galaw ni VeChain ay nakadepende po ito sa kung ano ang magiging galaw ng buong crypto market. Kaya ibig sa madaling salita ay nakadepende po ito sa galaw ni Bitcoin. Kasi si Bitcoin ay ang tinuturing po nating mother of all cryptocurrencies. Kaya kung ano yung kanyang galaw ay ganun din po yung galaw ng buong crypto market. Kaya sa madaling salita ay kung umaangat po si Bitcoin ay umaangat na rin ang buong crypto market. Pag nakakaranas po ito ng
pagbagsak ay nakakaranas na rin ng pagbagsak ang buong crypto market. Kaya kung i-check po natin yung chart ni Bitcoin ay nakakaranas po siya ng pagbagsak. Kaya ang buong crypto market sa ngayon ay bagsak din. Kaya check na lamang po ninyo yung aking technical analysis kanina kay Bitcoin. With the US markets opening shortly, the BTC price trend in the opening hours will determine the future of altcoins. A prolonged crash under $50,000 will drop VeChain to the next support level at 0.016. Kaya yan, mukhang mas nakadepende po ang magiging galaw ni VeChain kay Bitcoin. Kaya ang sabi rito ay kung magpapatuloy daw po sa pagbagsak si Bitcoin, at yung kanyang presyo ay babagsak sa ilalim ng $50,000 na presyo, ang magiging epekto nito kay VeChain ay posibleng bumagsak na rin si VeChain sa next support level nito na nakaabang sa presyong 0.016. Kaya, ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.